Dominant Protector. Credit to the author. 2,771-2.8K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ito. Bata pa at malakas si Glade. Hindi ko pa iniisip na pumili ng ibang ulo. Nagulat si matandang Hale at mabilis na sinabi. Oh, bakit ko narinig na si Irving ang young master ng tagumpay mo, Hale? Kumunat ang noo ni Terence at mahinang nagtanong. Ito. Baka bumalik lang ang batang ito sa Hidden House, Hale, at lumaki ang kumpiyansa niya, kaya nagyayabang sa labas. Maingat na sabi ng ama ni Ivan. Ganun ba? Nasaan si Irving? Tanong ni Terence. Bakit hindi pa siya lumabas? Si Irving na iyon ay lumabas para bisitahin ang kanyang mga kamag-anak, wala siya sa bahay. Mabilis na sabi ng ama ni Ivan. Oh, I see. Forget it then. Babulihin ko sana ang mga paa niya para sa kanya, pero dahil wala siya, kalimutan mo na. Nanghihinayang sabi ni Terence. Well. Nagulat si matandang Hale, ngunit alam niya na si Terence ay malamang na nagsasalita ng walang kaparerekon. Wala siyang balak na baliin ang binti ni Irving. Pinipilit lang niyang idamay ang matandang Hale, ngunit sinabi pa rin niya, ayos lang. Kung hindi ito gagana sa oras na ito, hihilingin ko kay Irving na puntahan ka ng personal kapag bumalik siya at nabali ang kanyang mga binti. Walang nagmamadali. It's an opportunity na hindi pwedeng palampasin. Kung hindi ko gagawin this time, baka sa susunod hindi ko na palalampasan. Pag-uusapan natin ulit. Sabi ni Terence. Hindi nakaimik si Old Master Hale. Naisip niya, pinaglalaroan niya ako, ngunit hindi ako nangangahas na pabulaanan siya. Awkward niyang sinabi, kung gayon, si Irving lang ang masisisi natin sa kanyang malas. Pagdating ng panahon, hayaan mo siyang subukan ang kanyang kapalaran. Sino ang nakakaalam, batang bayani na si Linford, kung maganda ang kalooban mo, baka magambala ka na naman niya. Wala nang itinago ang matandang Hale tungkol sa bali ng binti ni Irving. Sa ganang kanya, si Terence ay kamag-anak ni Carla mula sa Hidden House York, kaya dapat niyang malaman ang tungkol sa libong paa ni Irving. Ang ganitong uri ng putol na binti ay isang bagay na alam ng lahat. Hehe. Ngumiti si Terence, dahil nagtago si Irving, pagkatapos ay kalimutan mo na ito. Labis na nahihiya ang matandang Hale, ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Tito Zo na naglalakad na papasok na may dalang kwintan. Masaya siya, Quentin, pumunta si Master Linford sa Hidden House, Hale, para dalhin ka sa pagsubok ng Sky Elixir Sect. Kailangan mong makinig sa kanya habang nasa daan. Sige, sabi niya. Tumingin si Quentin sa kanyang lolo, malamig at malayong tugon nito. Nakatanggap siya ng malamig na balikat mula sa Hidden House, Hale, sa lahat ng oras na ito, at dahil iyon ang kaso, hindi niya kailangang magpanggap na mabait sa kanila. Nagtataka lang siya bakit napakagalang ng kanyang lolo kay Terence, tinawag siyang batang bayani na Linford. Bago ang Hidden House Summit, tila nagkaroon ng malaking awayan sa pagitan ni Terence at ng Hidden House, Hale, at ang Hidden House, Hale, ay nag-iisip ng mga paraan upang patayin si Terence, ngunit ngayon ay tila nagbago ang sitwasyon. Naglakas loob si Terence na pumunta sa Hidden House, Hale, ng mag-isa, at ang ugali ng kanyang lolo ay ganap na kakaiba sa dati. Ano ang ibig sabihin nito? Boss, salamat sa pag-iisip tungkol sa akin, ako. Labis na naantig si Quentin na dinala siya ni Terence mag-isa bago umalis patungo sa Sky Elixir Sect. Pakiramdam niya ay mas matuwid ang amo niyang ito kaysa sa mga Hale. Sabay kaming bumalik mula sa Ice Palace test, kaya syempre babalik kami ng magkasama mula sa Sky Elixir Sect test. Tumayo si Terence at tinapik ang balikat ni Quentin. Let's go. Mukhang natatakot ang matandang Hale na nandito ako. Hindi ko na itutuloy ang pagtatakot ng mga tao. Mahinang tumawa si Old Master Hale. How could I more than happy to welcome you, young hero Linford. Paano ako matatakot? Oh, tapos hindi ka natatakot na papatayin kita. Naging seryoso ang ekspresyon ni Terence habang walang pakialam na nagtanong. Tumalon din si Quentin, hindi niya akalain na magtatanong ng ganoon si Terence. Hindi ba't makikipagtalo lang siya sa kanyang lolo?
Ngunit, ito ang hidden house na si Hale. Kung sila ay mag-aaway, siya at si Terence ay magiging magkatugma para sa bahay na si Hale. Gayunpaman, ang sagot ng matandang master na si Hale ay medyo natigilan si Quinton. Ito. Nanlamig ang mukha ni matandang Hale habang nakatingin kay Terence. Natigilan, young hero Linford, siguradong nagbibiro ka. Wala kaming sama ng loob, bakit mo ako papatayin? Walang awa yan. Ngumiti si Terence at hindi siya pinansin. Hinailan niya si Quinton at lumabas ng sala. Nakahinga ng maluwag ang matandang Hale habang pinapanood niya si Terence at Quinton na umalis. Napahawak siya sa puso niya at naupo sa sofa. Old Master, kamusta? Si matandang Milo ay basang-basa rin sa malamig na pawis. Ayos lang, buntong hininga, sinong mag-aakalang magiging ganito kalakas si Terence ngayon? Binigyan niya ako ng sobrang pressure noon, hindi ko nga alam kung biyaya o sumpa ang pagsama ni Quinton sa kanya. Nag-aalalang sabi ni matandang Hale. Ito. Bakit hindi natin baguhin ang ating diskarte, matandang master? Sa Quinton. Si Elder Milo ay hindi Elder B, hindi niya gusto si Irving, at hindi rin siya napupuot sa Quinton. Sa ganang kanya, hahayaan niya ang sinumang mas kapaki-pakinabang sa hidden house na si Hale ang pumalit sa posisyon. Ito ay isang napaka-normal na bagay. Ngunit, hindi ito patas kay Irving. Nasa mahirap na posisyon ang matandang Hale. Hindi niya naramdaman ang ganitong pressure noong kasama niya si Terence noon, ngunit matapos siyang makita ngayon, hindi na niya kinaya. Pero, halatang hindi gusto ni Terence si Irving, mas malapit siya kay Quinton. Maingat na sabi ni Elder Milo. Buntong hininga, bigyan mo ako ng oras para makapag-isip. Walang magawa ang ama ni Ivan. Si Terence at Quinton ay sabay-sabay na umalis sa hidden house Hale, at si Quinton ay labis na interesado sa nangyari ngayon. Hindi niya maiwasang magtanong pagkasakay sa sasakyan ni Terence, Boss, bakit parang natatakot sa iyo ang lolo ko? I can kill him instantly. Siyempre matatakot siya. Natatakot ako na wala kang ibang mapagkukunan ng impormasyon, ngumiti si Terence. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa labas. Tama, boss, maaari mong patayin ang aking lolo sa ilang segundo. Sky class early phase ng aking lolo, hindi ka. Nanlaki ang mga mata ni Quinton, nagulat. Sky class ka na ngayon. Hindi, earth class late phase lang ako. Umiling si Terence, ngunit may kapangyarihan akong patayin ang Sky Class Master sa ilang segundo. Kaya kung patayin ang halos sino man sa ilalim ng mid-phase Sky Class. Damn, boss, you're so awesome. Tapos ikaw ang number 1 under Sky Class. Nagulat si Quinton, no wonder natakot ang lolo ko. No wonder hindi nila ako pinagkakaguluhan kamakailan. Kaya yun ang dahilan. Nagtataka si Quinton kung bakit hindi na siya pinahirapan ng bahay ni Hale tulad ng dati. Naisip niya na gusto lang ng mga taong ito na mamuhay siya ng mag-isa at ayaw nang abalahin pa siya, ngunit ito pala ay gawa ni Terence. 2,772. I can't call myself the first person. Bilisan natin. Pinaandar ni Terence ang kotse at mabilis na nagmaneho ayon sa imbitasyon ng Sky Elixir Sect. Ito ay katulad ng pagsasanay sa Ice Palace pagkatapos magmaneho sa ilang mga lungsod, kakaunti na lamang ang natitira. Sa karamihan, nakikita niya ang ilang mga nayon, at wala man lang mga nayon sa unahan. Ang panahon dito, gayunpaman, ay medyo maganda. Ito ay hindi tulad ng snow sa Ice Palace, na nagpapahirap sa paglalakbay. Ang mga kalsada dito ay puro maruruming kalsada, ngunit ang tuyong panahon ay hindi nakaapekto sa kanilang bilis. Pagkaraan ng isa pang hapon, sa wakas ay dumating na ang kotse ni Terence sa Xuanji Tiandan ng gabing iyon. Ayun, sa paanan ng tiwangwang na bundok na ito, biglang sumulpot ang isang grand at marangyang inn. Ito ang lugar ng pagpaparehistro para sa pagsubok ng Sky Elixir Sect, na espesyal na inihanda para sa mga kalahok. Ang pagkakaiba sa pagitan ng lugar na ito at ng Ice Palace ay walang mga normal na residente dito, at ang inn ay ganap na nakahiwalay. Marahil ay dahil sa lokasyon ng Sky Elixir Sect kaya walang nayon dito, o marahil dahil ang Sky Elixir Sect ay hindi gusto ng mga normal na tao sa paligid. Ipinarode ni Terence ang kanyang sasakyan sa parking lot at bumaba kasama ang Quinton.
May ilan pang mga sasakyan sa parking lot, ngunit hindi nila alam kung kabilang sila sa ibang practitioner o sa Sky Elixir sect. Kayong dalawa, this isn't an ordinary inn. If you don't have an invitation, then please leave. Kakapasok pa lang nilang dalawa sa lobby ng inn ay pinigilan sila ng isang lalaking nakasuot ng cotton at magalang na sinabi. Nandito kami para lumahok sa trial. Saan kukuha ng imbitasyon ang isang freelancer? Mahinang sabi ni Terence. Oh, kaya ganyan. Hindi nagalit ang lalaking nakadamit ng tela, tumango lamang siya kay Terence, kung ganoon, mangyaring ipakita sa akin ang iyong lakas, at ipaparehistro ko kayong dalawa. Sina Terence at Quinten ay parehong nag-activate ng kanilang practitioner's arts, inihayag ang kanilang lakas. Terence ay Earth Class Late Phase, habang ang Quinten ay Mystic Mid Phase Peak lamang. Gayunpaman, ang mga patakaran ay simple basta sila ay Mystic Class o mas mataas, maaari silang sumali. Walang mga paghihigpit, kaya tumango ang lalaki, nasiyahan. Dahil pareho kayong mga magsasaka, hindi na kailangang tingnan ang inyong mga invitation card. Pakipakita sa akin ang inyong mga dokumento ng pagkakakilanlan. Ako na ang bahala sa mga room card para sa inyo. Inabot ni Terence at Quinten ang kanilang mga ID. Naalala lang ni Terence ang lakas ni Quinten matapos makitang ginamit niya ang sining ng kanyang practitioner. Siya ay Mystic Mid-Phase Peak lamang, at iyon ay masyadong mahina. At isa siya sa napakakaunting mga tao sa kanyang mga tagasunod na walang nakuha mula kay Terence kahit na, tapat pa rin siya kay Terence at nagsumbong sa kanya. Ito ay talagang bihirang bagay. Gayunpaman, noong una siyang nakilala ni Terence, isa rin siyang Mystic Mid-Phase Peak. Hindi niya napigilan ang Quinten na pataasin ang kanyang lakas, at pagkatapos na ikulong si Quinten at naging Earth Class si Terence, wala rin siyang pagkakataong tulungan siyang dagdagan ang kanyang lakas. Hindi masyadong inisip ni Terence ang tungkol dito habang papunta siya rito, at ngayon lang niya naramdaman na kailangan niyang tulungan si Quinten. Pagkatapos irehistro ang kanilang mga ID, kinuha ni Terence at Quinten ang kanilang mga room card at paakyat na sana ng makarinig sila ng mga yabag at boses na nagmumula sa hagdan. Parang naunang dumating yung ibang practitioner. Narinig Blake. Sa daan, ang mga alagad ng walang kamatayang posisyon ng palasyo ay nakipag-away sa kanya. Gayunpaman, wala silang nakuhang anumang pakinabang mula sa kanya. May 2 tao daw ang pumunta rito. Umalis ang isa sa kanila na hindi sumali sa pagsasanay sa kaligtasan. Sabi ng isa sa mga taong bumaba. Ah! No way! Totoo ba iyon? Napakalakas! Ito talaga ang numero 1 sekta ng demonyo. Nagulat na sabi ng isa pang lalaki, Natoy ba ang tawag sa lalaking iyon? Pero narinig ko na parang hindi naman ganoon ka-outstanding ang taong iyon. Siya ay baldado sa pagsubok ng Ice Palace. Shush! May mga tainga ang mga pader, huwag hayaang mapunta ito sa tenga ni Natoy at magdulot ng gulo. Huwag na nating pag-usapan kung totoo ba o hindi ang mga chismis tungkol sa pagsubok kahit na, ang malakas ay hindi isang bagay na mauunawaan ng mga tauunan na tulad natin, nagmamadaling sabi ng kauna-unahan. Damn! Ikaw ay isang Sky Class Early Phase. Natigilan ng ibang tao. Hindi niya inaasahan na ganoon kaiya ang kanyang kasama. Natoy na iyon, nabalitaan kong hindi siya Earth Class Late Phase Peak, alinman may malaking agwat pa rin sa pagitan mo at niya. Totoo iyon, ngunit napaka-weird ng practitioner's arts ni Natoy, at gayon din ang kanyang martial arts. Kilala siya bilang pinakamalakas sa ilalim ng Sky Class Mid-Phase, at nabalitaan ko na kahit ang Sky Class Mid-Phase Masters ay wala sa kanya, ako lang ang Sky Class Early Phase. Nakangiting walang pakialam ang lalaki, hindi man lang nahihiya. Sige, malakas nga siya pero iniisip ko kung babalik pa ba ang Neil na iyon mula sa sinaunang bahay ni Fane, na sinasabing kayang makipaglaban sa Natoy, sa pagkakataong ito. Magkakaroon na naman ba sila ng laban? Umaasang sinabi ng isa pang lalaki, nga pala, kuya, hindi ba Fane ang apelyido mo? Kilala Blake ang sinaunang Fane clan. Ito. Huwag na nating pag-usapan to. Umiling ang kanina at magsasalita na sana nang bigla niyang sinabi, may darating. Nagbigay ito sa kanya ng angkop na dahilan para tapusin ang pag-uusap.
Sa katunayan, narinig ni Terence ang lahat ng sinabi nila. Ang lalaki ay isang sky-class early phase, ngunit halatang wala siyang gaanong karanasan, at hindi alam kung paano mag-ingat. Huli na kong narinig siya ni Natoy. Ngunit si Terence, natural, ay hindi interesadong makipag-usap kay Natoy na curious lang siya anong kakaibang martial arts ang natutunan nitong Natoy sa pagkakataong ito, para maging pinakamalakas sa ilalim ng sky-class mid-phase. Hindi ba't ganoon din siya? Hindi napigilan ni Terence na iling ang kanyang ulo ang Natoy na ito ay talagang matyaga, kung tutuusin. Nagpakita siya hindi nagtagal pagkaalis ni Leandro, at sila ay matandang magkaaway. Nagbago ang mukha ni Quinten habang nakatingin kay Terence, medyo nag-aalala. Wala siyang laban kay Natoy, siya ang nagtaksil kay Neil, kung tutuusin, at hindi siya nag-aalala na maghayganti si Natoy. Kaya lang napilayan ni Terence si Natoy noong nakaraan, hahayaan ba niya ito? Ngunit si Terence ay tila walang pakialam, parang wala siyang pakialam sa kanilang pag-uusap. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi ba't si Terence ang pinakamalakas sa ilalim ng sky-class mid-phase din? Kung makakapatay siya ng sky-class mid-phase sa loob ng ilang segundo, dapat kasing lakas ni Natoy, di ba? 2,773. Sa oras na ito, sina Terence at Quinten ay nabangga ang 2 taong bumaba. Ang Sky-Class Master noon pa man ay halatang palakaibigan na tao, hindi nag-isyeming laban sa isa't isa tulad ng ibang mga practitioner. Mainit na binati niya si Terence at Quinten, "Magandang gabi, kayong dalawa. Nandito rin kayo para sumali sa trial, tama? Ako si Shalom Fane, nakakatuwang makilala kayo." Kumurap-kurap si Terence, siguradong madamdamin ang lalaking ito, hindi man lang nagpapalabas ng Sky-Class. What a weirdo, at mas naging so poem ang pangalan niya. Bakit parang scholar siya? Hindi naman siya mukhang cultivator. Ang taong ito ay mukhang matikas at may ugali ng isang scholar. Gayunpaman, ang taong ito ay tila pamilyar kay Terence, na para bang nakita niya siya sa isang lugar noon. Shalom Fane. Fane. Biglang naalala ni Terence ang Neil na pinag-uusapan nila, at nagbago ang kanyang mukha. Oo, ang taong ito ay dapat nakatulad ng Neil. Maaaring ang taong ito ay mula sa sinaunang bahay na si Fane. Sa isiping iyon, naging mas maingat si Terence sa taong ito. Bagamat mukhang hindi nakakapinsala at mabait ang taong ito, hindi lang naniniwala si Terence sa hitsura. Kung alam ng taong ito na siya ang lumpo ni Neil, bigla na lang ba siyang aatake? Kaya ito ay batang bayani Fane, ito ay isang kasiyahan upang makilala ka. Walang pakialam na sabi ni Terence nang hindi nagpapakilala. Sino ang nakakaalam kung alam ng pamilyang Fane na si Terence Ford ay si Terence? Kung alam nila, hindi ba sila mahuhulog sa lugar? Masasabi ni Quinten na walang intensyon si Terence na kilalanin sila, kaya itinaas lamang niya ang kanyang mga kamay sa kanya nang walang sinasabi. Kayong dalawa, bakit hindi kayo mag-dinner? Itong Fane ang magiging host. Ramdam ni Shalom ang lamig ng dalawa, ngunit hindi niya alam kung ano ang problema. Naisip niya na siya ay napakamadamdamin, ngunit bakit tila hindi ito nakita ni Terence? No need. Kararating lang natin. Kailangan muna nating maglinis ng kwarto. Kain na kayo. Walang pakialam na sabi ni Terence. Ito. Sige. Hindi siya pinilit ni Shalom. Lahat ay may kanya-kanyang ambisyon. Kung ang kabilang partido ay ayaw dumalo sa handaan, wala siyang magagawa. Makakaalis lang siya kasama ang mga taong kasama niya. Umakyat sina Terence at Quinten sa hagdan. Nakita ni Quinten na kakaiba ito, ngunit hindi siya nagtanong. Naririnig nila ang sinabi ni Shalom noon, kaya baka marinig din nila ang mga sinasabi nila ngayon. Pumunta muna siya sa kwarto ni Terence imbes na sa sarili niya, mukhang galing sa pamilya ni Neil ang Shalom na iyon, dapat magkamag-anak silang dalawa. Tumigil si Quinten, nag-iisip. Magkamukha ang dalawa, nauna na siyang kasama ni Neil sa Ice Palace test, at natural lang na magkaroon siya ng malalim na impresyon sa kanya. Hindi lang niya ito masyadong inisip noon, pero ngayong pinaalalahanan siya ni Terence, naalala niya. Kamukha niya talaga. Hindi kaya ang taong ito nandito ba para sa paghihiganti? I don't think so. Posibleng nandito lang siya para sumali sa trial. Mula sa paraan ng kanyang pagsasalita at paggawa ng mga bagay, siya ay medyo walang muwang at walang karanasan, sabi ni Terence.
Pero hindi natin masasabi kung ano ang iniisip niya. Hindi natin matiyak kung tanga ba siya o hindi. Totoo naman. Anyway, maging mas maingat tayo. Tumango si Quintan. Pumunta si Shalom at ang lalaki sa restaurant ng inn. Walang ibang restaurant sa paligid, isa lang sa inn. Walang ibang pagpipilian. Kuya Fane, sino yung 2 taong yon? Parang hindi ka bagay. Tanong ng lalaking kasama ni Shalom. Isa siyang solo practitioner, walang anumang sekta. Sapat na ang hirap para sa kanya na maabot ang Earth Class Late Phase Peak. Bihira para sa isang solo practitioner ng ganitong antas ang hindi matukso ng secular na mundo upang maging bantay para sa ilang mayamang tao. At kaya, sa sandaling itapon ni Shalom ang isang sanga ng oliba, agad siyang tumagilid. Sky Class. Bagamat maagang yugto pa lang, sapat na para tumangala siya. Bagamat mukhang bata ang lalaki, nasa 40 na siya. Ang pagtawag kay Shalom na, kapatid, ay bilang paggalang lamang. Hindi ako sigurado, ngunit ito ay normal. Marami sa mga alagad ng mga sinaunang sekta ay masyadong mapagmataas, at ayaw nilang bumuo ng mga paksayon. Kung tutuusin, ang ilan sa mga sinaunang sekta ay may mga salungatan sa isa't isa, at imposible para sa mga disipulo na maupo ng mapayapa. Paliwanag ni Shalom. Kasabay nito, ang sinaunang pamilyang Fane ay nagkakagulo. Nakaupo si Timothy sa family meeting room na may mapupulang mukha sa tabi ng matandang master na si Fane at pinandilatan ng mata si Orland. Orland Fane, anong balak mo? How dare you let her participate in the Sky Elixir sex test nang hindi ko nalalaman? Hindi Blake alam kung gaano kadelikado ang pagsubok na iyon. Ilang mga cultivators sa nakaraan ang nakaligtas. Ikalawang kapatid, nagkakamali ka. Ang anak ko ay lumabag sa natural na utos at nakapasok sa pagsubok sa Ice Palace, ngunit ang iyong anak, si Shalom, maaari bang makapasok sa Sky Elixir Sec Test? Ano ang loika na ito? Mahinang sinabi ni Orland, dagdag pa, si Shalom ay isang Sky Class Early Phase Master. Hindi siya pinayagang sumali sa pagsusulit ng Sky Elixir Sec noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, nirelax na nila ang mga patakaran, at hinayaan si Shalom at makakuha ng ilang benepisyo. Bakit hindi? Don't think, I don't know. Hinayaan mong sumali si Shalom sa Sky Elixir Sex Test dahil gusto mong makakuha ng 3rd grade Great Recovery Pill para sa Defiantly. Labis na inis si Timothy. Hindi ko naman sinabi. Ang stake lang ang sinabi ko sa kanya. Nag-volunteer siyang sumali sa Sky Elixir Sex Test, para tulungan ang kapatid niya. Mahinahong sabi ni Orland. Ikaw. Alam mo ang ugali ng tula. Kapag sinabi mo ito sa kanya, natural na hindi siya tatanggi. Malamig na napa-M si Timothy. Ang kanyang anak na si Shalom, ay walang anumang masamang intensyon. Siya ay isang mabuting tao. Sinabi ni Orland na kung pupunta siya sa pagsusulit ng Sky Elixir Sec, makakakuha siya ng Grade 3 Great Recovery Pill para iligtas ang kanyang kapatid na si Neil. Tiyak na pupunta siya. Alright, what's with all the fighting? Huwag ka nang mag-away. Sa wakas ay nagsalita si Old Master Fane, hindi ba ito ay pagsubok lamang? Siya ay isang Sky Class Early Phase, kung tutuusin tama lang para sa kanya na makakuha ng ilang karanasan. At saka, ang swerte ng bahay natin ang bumuti, bakit hindi? Pero, may gustong sabihin pa si Timothy, ngunit naputol siya ng matandang Master Fane. Timothy, may sariling plano si Orland. Natatakot siya na kapag sinabi niya sa'yo ay pigilan mo si Shalom sa pagsali. Pero kung ako ang magdedesisyon, hahayaan ko pa rin si Shalom. Sabi ng matandang Fane, una, kung gumaling si Neil, ito ay isang magandang bagay para sa ating sinaunang bahay na si Fane. Pangalawa, si Shalom ay isang Sky Class Master ngayon. Hindi dapat magkaroon ng anumang panganib sa pagsubok. Magiging madali. Ito. Si Timothy ay natural na may sariling makasariling motibo. 2,774. Gayunpaman, dahil sinabi na ito ng kanyang ama, wala siyang dapat pabulaanan. Masasabi lang niya, naiinis lang ako na hindi sinabi sa akin ng ikatlong kapatid ang kanyang ginagawa at ginawa ang kanyang desisyon ng pribado.
Mabuti pang lumahok sa paglilitis sa pagkakataong ito, ngunit paano kung sinasadya mong ipadala ang tula sa kamatayan nito sa susunod na pagkakataon? Imposible. Ganoon ba akong tao? Gagawin ko ba ang immoral na bagay? Kahit ano paman, miyembro pa rin ako ng pamilya Fane. Hindi ako magpapatayan. Ngumuso si Orland. Mahirap bang sabihin? Malamig na tumawa si Timothy at sinabing, alam na alam mo ang ginawa mo. Kahit anong sabihin mo, titingin ako sa langit. Sabi ni Orland habang siya ay tumayo at umalis. Galit na galit si Timothy kaya itinuro niya ang kanyang likod at hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Siya rin ay malalim na walang magawa. Ang pamilya ay puno ng mga pukana at pag-aaway, at hindi siya makapagpahinga kahit isang sandali. Kung hindi, siya ay madadala sa walang hanggang kapahamakan. Ang insidente ni Shalom ay isang alarma na nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang maging mas maingat sa kanyang kapatid sa hinaharap. Pare, nakikita mo. Tumingin si Timothy kay Old Master Fane na walang magawa. Timothy, kailangan mong maunawaan na kung walang kompetisyon sa isang clan, makakasama ito sa pag-unlad ng clan. Napabuntong hininga si Old Master Fane, matanda na ako, at kailangan kong isipin ang kinabukasan ni House Fane. Si Shalom ay may talento sa pag-practice, ngunit siya ay masyadong mabait at walang anumang pukana hindi siya karapat-dapat na maging pinuno ng bahay. Ayos lang kung malakas si House Fane, ngunit hindi pa sila ganoon kalakas noong sinaunang panahon. Hindi pa ako nakakarating sa Sky Peak, ang class house na Face, at ang class ng Fane ay hindi pa nakakarating sa Sky, at ang class ng Master ay nasa 5 yugto. Si Shalom, nakakalusot lang sa 5 Sky Class Masters ay maaaring mukhang malakas, ngunit wala tayong matibay na pundasyon kung talagang sasalungat sa atin ang isang sinaunang sekta, talagang mawawalan tayo ng kapangyarihan. Natahimik din si Timothy. Tunay nga, ganap siyang nakaahon sa kanyang posisyon dahil sa kanyang kasal. Umasa siya sa nepotismo para makarating sa kanyang posisyon, at halatang hindi siya sapat. Kung hindi, hindi niya magagawang sugpuin si Orland sa loob ng maraming taon. Alam din niya na kung ang pamilya Fane ay may malakas na taga-suporta, kung gayon ang lahat ay hindi magiging problema, tulad ng relasyon ng kanyang asawa. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, ang relasyon ng kanyang asawa ay unti-unting bumaba at nawala ang kanyang dating kaluwalhatian, kaya ang pamilya Fane ay nagsimula na ring hamina ng husto. Ngunit, kung mapanghamong gumaling mula sa kanyang mga pinsala, pagkatapos ay Shalom. Nag-aalangan na tanong ni Timothy. Talagang pumayag ako sa pagsubok na ito. Kung hindi, sa palagay Blake ay maaaring magtago ang Sky Tiger mula sa langit. Ako pa rin ang may huling say sa pamilyang Fane. Natawa si Old Master Fane at sinabing, sasali sa trial ang Shanghai. Una, ito ay para makita kung siya ay makakagawa ng mas makapangyarihang mga kaibigan. Pangalawa, ito ay para makita niya ang mundo. Kung hindi, sa kanyang karakter, madali siyang mapakinabangan. I see. Hindi inaasahan ni Timothy na papayagan ito ng kanyang ama, kaya medyo nagulat siya, ngunit medyo nag-aalala pa rin siya. Ngunit ito ang pagsubok ng Sky Elixir Sect. Karamihan sa mga taong nauna ay hindi na bumalik. Natatakot ako, Shalom. Kailangan niyang pumunta at magkaroon ng karanasan. Kung hindi man lang siya makaligtas sa maliit na bagyong ito, hindi siya kwalipikadong maging pinuno ng pamilya. Kinawayan ni Old Master Fane ang kanyang kamay. Sige, nakapagdesisyon na ako. Hindi na kailangan pang sabihin. Oo, ama, tumango si Timothy. Dahil nasabi na ito ng kanyang ama, natural na hindi na siya magsasalita pa. Lihim na lamang siyang nanalangin na makabalik ng ligtas si Shalom. Hindi rin tumigil si Orland. Pagbalik niya sa kanyang silid, isang mayamang babae, na asawa rin ni Timothy, ang pumasok sa silid ni Orland at pinagalitan, Orland Fane, bastard. Hindi ba dapat sabay tayong umatake at magtanggol laban sa Zyrene na iyon? Bakit mo ginawa ito sa anak ko sa likod ko? Second sister, you're wrong. Si Shalom ay isang Sky Class Master ngayon, at kasing lakas ko. Siya ang magiging haligi ng bahay Fane kung hindi tayo magsasanay ngayon, kailan? Kung walang karanasan, paano ka magiging kwalipikado para sa posisyon ng Patriarch?
Mabilis na umiling si Orland at sinabing, pag-isipan mo, ano ang mapapala ko kung may mangyari kay Shalom. Inaasahan ko ang kanyang matagumpay na pagbabalik at humihingi ng isang mahusay na tableta sa pagbawi para sa mapanghamong. Kung may mangyari sa kanya, hindi lang mawawala sa amin ang Great Recovery Pill, kundi matatapos din ang Fane family namin. Kahit tanga ako, hindi naman ako gagawa ng katangahan, di ba? Kung ligtas na magbabalik ang tula, hindi ba gagaling ang kakayahang lumalaban sa langit? Ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa tula para sa posisyong Panginoon. Malamig ng uso ang tanong ng babae. Sabi ko, pangalawang hipag, sa katayuan mo rito, at sa pagbabalik ni Shalom, siya pa rin ang tagapagmana ng pamilya ng Young Master. Ano ang bentahe ng pagiging heaven-defying? Kahit na siya ay ganap na gumaling, pagkatapos ng insidenteng ito, hindi ko na siya hahayaang lumaban pa sa anumang bagay. Paglilinang sa kapayapaan ang tunay na prinsipyo. Sabi ni Orland. Maniniwala muna ako sayo. I don't think you would dare to lie to me. Tumango ang ginang, naniwala sa mga salita ni Orland. Sa inn, nag-impake si Terence at naghanda na lumabas para sa hapunan kasama ang Quinten. Ano te? Napakurap-kurap si Quinten nang makita niya si Terence na naglabas ng parang baboy. Hindi ba ito ang Skybolt Pig na dinala ni Terence sa Ice Palace test? Bata, nagkita ulit tayo. Gulat niyang sabi. Ngunit hindi nagpahalata ang baboy bomb antong hininga lang ito at tumalon sa mga bisig ni Terence, halatang nahihirapan sa bag. Maaari akong magdala ng mga espiritong hayop para sa pagsubok na ito, tama? Tanong ni Terence. Sure, pero hindi naman nakalagay sa invitation. It should be fine. Ang cute ng batang ito, ngunit hindi siya mukhang isang espiritong hayop na may anumang kakayahan sa pag-atake, awkward na sabi ni Quinten. Maaari itong magamit upang maghanap ng mga kayamanan. Walang itinago si Terence, hindi na siya gumamit ng treasure hunting pagkatapos kumuha ng Quinten sa panahon ng pagsusulit, at palagi niyang ginagamit ang dahilan na kailangan ng baboy na umihi bilang dahilan kaya hindi alam ni Quinten kung ano ang kaya ng baboy. Sa oras na iyon, si Terence ay walang tiwala sa kanya, kaya hindi siya masyadong nagsalita. Ngunit ngayon, hindi maikikaila ang katapatan ni Quinten, siya ay nakulong ng ganito katagal dahil lamang sa nag-leak ng impormasyon kay Terence, at iyon ay sapat na upang patunayan kung gaano siya maaasahan. Paghahanap ng kayamanan. Napahinto si Quinten habang may iniisip. Ito kaya ang dahilan kung bakit nakahanap si boss ng napakaraming kayamanan pabalik sa Ice Palace. Ganyan talaga. Bumaba na tayo at kumain, tumango si Terence. Sige. Hindi ito masyadong inisip ni Quinten. 2,775. Binuhat ni Terence ang Skybolt na baboy at bumaba ng hagdan na may dalang Quinten. Hindi kailangang kainin ng Skybolt Pig ang mga bagay na ito, ngunit nakasanayan na nitong kumain ng normal na pagkain sa bahay. Ilang araw na itong hindi kumakain sa kalsada, kaya natural lang na magutom ito. Pumunta siya sa dining room at nakita si Shalom at ang isa pang practitioner. Nakita ni Shalom sina Terence at Quinten na pumasok sa restaurant at tuwang-tuwa sila. Kumaway siya sa kanila, "Two young heroes, do you want to eat together?" My treat. Mapait na ngumiti si Terence. Hindi niya akalain na hindi pa naghahaponan ang dalawa, at sinadya niyang manatili sandali sa kwarto sa itaas. Ngayong inimbitahan siya ng mga ito, hindi na niya talaga kayang tanggihan ang mga ito. Tutal silang dalawa lang ang nasa dining room. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Dinala ni Terence ang Quinten sa mga bakanting upuan sa tapat ng practitioner. Shalom Fane, kilalanin natin ang isa't isa. Inilahad ni Shalom ang kanyang kamay at magalang na nagsalita. Terence, ito ang aking nakababatang kapatid na lalaki, si Quinten. Inabot ni Terence ang kanyang kamay at kinamayan si Shalom, ngunit pinapansin niya ang reaksyon ni Shalom. Sa pagkabigo ni Terence, ang mukha ni Shalom ay walang anumang espesyal na ekspresyon, na parang hindi pa niya narinig ang pangalan noon. Sa totoo lang, hindi pa ito narinig ni Shalom kahit ang pangalang Terence Ford.
Kung tutuusin, sikreto ang pagsubok, at ang sabi-sabi lang ay napilayan si Neil at Natoy. Kung sino ang gumawa nito, walang balita. Pagkatapos ng lahat, ang Ice Palace ay isa pa ring puwersa na dapat isaalang-alang ang mga nakatagong bahay ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano. Tungkol naman sa dalawang baldado, kailangan lang nilang magtanong sa paligid, sila lang dalawa ang sumali sa sinaunang antas ng pagsusulit, at hindi nila ito maitago dahil pareho silang baldado. I'm Sian, a rogue cultivator. Kasalukuyan kong sinusundan si Kuya Fane. I'm an Earth Class Late Phase Peak, pakilala ng practitioner. Hehe, Earth Class Late Phase lang ako, solo practitioner. Bahagyang ngumiti si Terence, ang kapatid kong ito ay mula sa Hidden House Hale, ngunit medyo mahina siya, Mystic Mid-Phase Peak lang. Ang mga salita ni Terence ay ikinagulat ni Shalom at Sian. Si Terence ay isa ring freelancer. Kung gayon, bakit niya kinuha ang nakababatang kapatid ng isang tagong bahay? Dapat malaman ng isang tao na kahit na ang nakatagong antas ay hindi kasing ganda ng sinaunang antas, ito ay isang antas pa rin ng pag-iral na maaari lamang tingnan ng mga buhong na magsasaka. Bilang isang rogue cultivator, alam ni Sian na kung siya ay pupunta sa isang tagong bahay, siya ay magiging isang bantay o disipulo. Hindi banggitin ang pagkuha ng isang alagad bilang isang tagasunod, kahit na ang pagiging isang tagasunod ay nakasalalay sa swerte. Si Terence ay maaaring isang sky class, ngunit siya ay isa lamang sa earth class late phase, hindi ka panipaniwala na mayroon siyang mystic mid-phase peak bilang kanyang follower. Young Hero Linford, ikalulugod na makilala ka. Hindi minamaliit ni Shalom si Terence. Sa kabaligtaran, nadama niya na ang mga practitioner na ito ang pinakamadaling pakisamahan. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga salungatan sa pagitan ng mga sinaunang marangal na bahay at mga sekta. Hanggat nakakapag-usap sila, maaari silang maging mabuting magkaibigan. Ako ay mula sa sinaunang Fane clan. Ito ang unang pagkakataon na isiniwalat ni Shalom kung saan siya nanggaling, kahit Sian ay hindi alam kung sino siya noon. Ibinunyag lamang niya ito pagkatapos ipakilala ni Terence ang background ni Quintan. Kuya Fane, galing ka talaga sa sinaunang bahay Fane. Na Neil. Nagulat si Sian. Pinsan ko yan. Nakakalungkot na nasa vegetative state siya sa murang edad at hindi pa siya nagigising. Bagamat hindi siya kasing galing natin at hindi niya masisisi ang sinuman, ito ay isang dagok pa rin sa aming pamilyang Fane. Sabi ni Shalom. And I've come this time to ask for a great cyclic pellet for him. Nagulat si Terence, hindi niya akalain na magkakatotoo ang hula niya. Si Shalom ay mula sa sinaunang bahay na si Fane, at pinsan ni Neil. Kailangan niyang mag-ingat. No way. Nabalitaan ko na mayabang si Neil at gustong lumaban sa posisyon ng Young Master, paano mo siya matutulungan? Hindi ba't nagbabanta iyon sa posisyon mo? Malinaw na alam ni Sian. Nagtataka niyang tanong, Kuya Fane, sa tingin ko isa kang simple at tapat na tao, kaya huwag magtaas ng tigre. Kapag pinagaling mo siya, banta ka niya mamaya. Kuya Fane, huwag mo akong sisihin sa sobrang pagsasalita. Iniisip ko lang para sa'yo. Sian, alam kong ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko. Okay lang. Umiling si Shalom at walang pakialam na sinabi, madalas akong sinasabihan ng nanay ko na mag-ingat laban sa langit, pero lagi kong nararamdaman na dahil pinsan ko ang lumalaban sa langit, hindi ako pwedeng umupo na lang at walang gagawin, di ba? Oh. Tapos galit ka sa mga nananakit ng mga taong lumalaban sa langit. Biglang tanong ni Quintan. Hey! Natigilan si Shalom, ngunit umiling siya, sa pagsubok, ang kanyang kakayahan ay hindi kasing husay ng kanyang kalaban, kaya ayos lang kung matalo siya. I know his nature-defying character, and if he don't want to kill someone, they wouldn't have been so ruthless. Sa totoo lang, naiintindihan ko ang sinasabi mo, hindi ako tanga, paanong hindi ko ito malalaman? Gayunpaman, sa palagay ko ay nakababatang kapatid ko pa rin siya. Hehe. Alam Blake kung bakit ako nandito para sumali sa trial. Nakangiting tanong ni Quintan. Oh. Bakit? Natagpuan din ito ni Shalom na kakaiba.
Karaniwan, ang mga nakatagong bahay ay hindi magpapadala ng sinuman upang lumahok sa pagsubok ng Sky Elixir sect. Pagkatapos ng lahat, ang mga disipulo ng mga nakatagong bahay ay hindi masyadong malakas, at kahit na ang mga elite na disipulo ng mga bahay ay halos mystic class. Marami sa kanila ang hindi na bumalik, at sa paglipas ng panahon, ang mga nakatagong bahay ay tumigil sa pagpapadala ng mga tao. Kung tungkol sa mga sinaunang sekta at bahay, mas marami silang mga disipulo sa antas na ito, at mas marami ang gustong magambag sa kanilang mga sekta o pamilya. Sa makatuwid, karamihan sa mga kalahok ay nasa sinaunang antas. May pinsan kasi ako na handang paalisin ako. Hiniling niya sa lolo ko na ipadala ako sa kamatayan ko. Napabuntong hininga si Quinten. Thank God I had boss's protection. Kung hindi, siguradong patay na ako. Tahimik si Shalom. Sa katunayan, nang hilingin sa kanya ng kanyang ikatlong tiyuhin na lumahok sa paglilitis, alam na niya kung ano ang nangyayari. Kung hilingin sa kanya ng kanyang pangatlong tiyuhin na pumunta, babalik siya ng ligtas para makuha ang mahusay na cyclic pellet o mamatay dito. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit malinaw na malinaw sa kanya na ang kanyang ikatlong tiyuhin ay may anak sa labas. Kapag namatay siya, hindi na siya makaka-recover, at wala nang magagawa ang kanyang lolo kundi ang hayaang bumalik ang illegitimate na anak na iyon sa pamilya Fane. Gayunpaman, kahit na alam ito ni Shalom, gayunpaman, hindi mababago ang kanyang pagkatao. Ngunit, hindi ko magagawa iyon. Napabuntong hininga si Shalom. To be honest, ako ang lumpunil, biglang sabi ni Terence. Natigilan si Shalom. Natigilan din si Sian. 2,776. Maging si Quinten ay nagulat, hindi maintindihan kung bakit sasabihin iyon ni Terence. Sa katunayan, kahit na gusto ni Terence na itago ito, hindi niya ito maitatago ng matagal. Dahil darating si Natoy sa pagkakataong ito, malalantad ang kanyang pagkakakilanlan, at malalaman din ni Shalom. Mas mabuting sabihin sa kanya ngayon, dahil mas tapat ito. Quinten, isa siya sa mga company Neil, hayaan mong sabihin sa iyo kung ano ang nangyari. Sabi ni Terence. Tumango si Quinten at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari sa pagsusulit. Tumango si Shalom na may mapait na ngiti, iyon ang nahulaan ko. Bata pa ang pinsan ko at promising. Siya ay tinawag na pinakamalakas sa ilalim ng Earth Class, at 8 sa 7 tao ang hindi kumbinsido. Walang ginawang masama si Master Linford. Buti naman naiintindihan mo. Tumango si Terence, nagnakaw si Neil ng mga bagay sa pagsubok, at may gusto akong iligtas. Hindi ako makakapagkompromiso sa kanya. Makakalaban lang tayo hanggang kamatayan. Haha, ayos lang. Master Linford, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko. Kung mayroon akong martial arts ni Master Linford, lalaban ako kapag nabuli ako. Pero, medyo nakakabilib ang lakas ni Master Linford. Mystic Lateface lang siya at nagawa niyang masaktan ng husto ang pinsan ko. Siyempre, malakas si boss. Gustong ipagpatuloy ni Quinten ngunit pinutol siya ni Terence. Huwag na natin itong pag-usapan. Dahil hindi tayo sinisisi ni Kuya Fane, kaya mabuti iyon. Ayaw ni Terence na mag-aksaya si Quinten ng oras sa mga walang kabuluhang bagay, masasabi niyang hindi ganoon kaganda ang relasyon ni Neil at Shalom. Buti na lang mabait na tao si Shalom, tama, Sian, anong meron sa Natoy na sinasabi mo? Natoy. Walang itinatago si Sian, nabalitaan kong nakipag-away si Natoy sa 2 disipulo ng Divine Feast Position Hall sa kanyang pagpunta dito, at isa sa kanila ang napilayan sa lugar, kaya isa lang ang dumating. Ginawa ito ni Natoy. Kumunat ang noo ni Terence, nagulat. Nagsasanay ba ang Divine Feast Palace ng mental cultivation method ng external style? Naalala ni Terence na ang bahay pai ay may ilang koneksyon sa Miracle Feast sect, pareho silang mga physical practitioner, at hindi ba ang ultimate skill ni Natoy ay ang wasp engravings? Maaari niyang makuha ang chi ng mga spiritual practitioner, ngunit ano ang maaari niyang makuha mula sa mga panlabas na practitioner?
Hindi dapat ganoon ang kaso kung nakipag-away si Natoy sa isang spiritual practitioner, posibleng mapilayan siya kaagad, ngunit ngayon. Baka nagsanay si Natoy sa ilang iba pang espesyal na martial arts. Tsaka gumaling na si Natoy matapos niyang pilayin. Naniniwala si Terence na gumaling na si Natoy ang sinaunang sekta ay may lahat ng uri ng mga table tasks, ngunit ang sabihin na ang Natoy ay nakakakuha pa nga ng espiritual na enerhiya mula sa mga pisikal na practitioner ngayon ay medyo mahirap. Hindi kaya may makapangyarihang martial arts si Natoy. Ito ay lubos na posible pagkatapos ng lahat, ang Natoy ay dapat na isang earth class ngayon, at normal para sa kanya na magsanay ng martial arts. Oo, sining ng physical practitioner. Hininaan ni Sian ang kanyang boses, I'll tell you guys. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, si Natoy ay nakatayo lang roon nang hindi gumagalaw. Isang beses lang siya nagawang suntukin ng master mula sa divine fist position bago siya bumagsak sa lupa at naging pile. Ano? Saka paano niya ginawa? Nagulat si Terence, maari kayang gamitin ni Natoy ang Wasp Engravings Arts bilang physical practitioner. Kung hindi, bakit ang disipulo ng banal na Kamaong Hall ay pile bago pa man siya gumalaw? Wala itong kabuluhan. Hindi ko alam ang tungkol dyan. Bagamat ako, si Sian, ay naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagbebenta ng impormasyon, may ilang lihim na impormasyon na hindi ko malaman. Umiling si Sian. Nagbebenta ka ng impormasyon. Napakurap si Terence. Yes, I'm a rogue cultivator. I don't have any support or cultivation resources. In order to exchange for some cultivation resources, I can only rely on selling information to survive. Siyempre, meron din akong sariling paraan at network. Sa mundo ng paglilinang, tinawag akong G.E. Ban Sian upang ilarawan ang aking kakayahang hulaan ang hinaharap, sabi ni Sian. Ito lang ay mayroon akong higit pang mga channel ng impormasyon. Tumango si Terence. Ang isang practitioner na maaaring umabot sa antas ni Sian ay hindi ordinaryong practitioner. Lahat sila ay may kanya-kanyang rules of survival. Kung hindi, mahirap mabuhay sa mundo ng paglilinang kung saan ang malalakas ay nambibiktima ng mahihina. Kung walang kakayahan, mahirap kumilos. Magtatanong pa sana si Terence nang magkagulo sa labas ng restaurant. Naunang itinulak ng isang binata ang pinto, ngunit hindi siya pumasok. Hinawakan niya ang pinto at nag-gesture ng please gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos noon, pumasok ang isa pang tao, at nagulat si Terence, si Natoy iyon. Nagmamadaling pumasok si Natoy sa restaurant, at magalang na sinabi ng lalaking nagbukas ng pinto, Kuya Natoy, umupo ka muna. Sa likod ni Natoy ay may isa pang lalaki, magalang pa rin gaya ng dati. Ang dalawang ito ay mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, at mga tagasunod din ni Natoy. Noong huling pagkakataon sa Ice Palace, nasugatan si Natoy, kaya para sa kanyang kaligtasan, ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay nagpadala ng dalawa pang tagasunod. Pareho silang mas malakas kaysa sa Natoy, Sky Class Mid-Face. Sa totoo lang, ang dalawang ito ay parehong nakatatandang kapatid ni Natoy kahit na si Natoy ay isang direktang disipulo ng makalangit na paggalang na si Chadrick, hindi na kailangang pretuhin siya ng may labis na paggalang. Ngunit ngayon, siya ay naging pinagkakatiwalaang kapatid na lalaki ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta ng Crazed Dragon Founder kahit na hindi nagbabago ang seniority, sino ang maglalakas loob na ituring siya bilang isang tunay na junior ngayon? Ang pagtawag kay Natoy bro ay isa ng pagkilos ng social climbing kung hindi dahil sa katotohanan na si Natoy ay isang disipulo ng makalangit na paggalang na si Chadrick, tatawagin na lang nila siyang Master Natoy o Master Crazy Cannon. Sa totoo lang, ang pagsubok sa pagkakataong ito ay lubhang mapanganib. Ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay isa sa mga pinuno ng Sky Order Island Plan, at habang sila ay pinigilan ng 5 elementong sekta, si Natoy ay isa pa ring pangunahing tauhan. Hindi mahalaga kung gaano ang 5 elemento na sekta ay hindi nagustuhan ng araw-araw at araw-araw na sekta, hindi nila gagawin ang kanyang buhay bilang isang biro.
May dalawang dahilan si Natoy sa pagpunta rito, isa ay para kumuha ng bone cleansing pill para sa Leandro pagkatapos ng pagsusulit, at dalawa ay para turuan ng leksyon si Terence. Paulit-ulit na natalo si Leandro kay Terence, at ngayong naging isa na siya sa mga elder ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, natural lang sa kanya na maghiganti. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay limitado, at maaari lamang siyang magpadala ng Natoy para sa paghihiganti. Bukod pa rito, ang pakikipaglaban ni Natoy kay Terence ay magpapasigla sa kanyang kalooban na magsanay. Pinahintulutan nito ang Natoy na humakbang sa mas mataas na kaharian. Ganyan lang ang chrysanthemum arts ni Natoy, sa mas maraming hatred point na mayroon siya, mas mabilis siyang makakapagsanay. Kung walang hatred points, hindi na siya makakapag-training. 2,777. Si Natoy, sa kabilang banda, ay dumating dito nang may kumpiyansa ang 5 elementong sekta ay hindi lamang nagbigay kay Terence ng kopya ng mapa ng pagsubok ng Sky Elixir Sect, humingi din sila ng isa mula sa Sky Elixir Sect para sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Ayaw nilang may mangyari kay Natoy sa pagsusulit. Ang pagsusulit sa taong ito ay iba sa mga nauna. Sa mga nauna, ang layunin ng Sky Elixir Sect ay makuha lamang ang mga spirit herbs at ang mataas na halaga ng security fee. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang lahat ay para sa isang plano. At kaya, nagpa siya ang Sky Elixir Sect na pabayaan ang mga kondisyon ng pagsubok, binago nila ang mga patakaran mula sa mystic patungo sa lupa, at ngayon ay walang limitasyon sa mystic at mas mataas. Ang iba ay hindi alam, ngunit bilang isang kapwa archaic na miyembro ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta, at isa sa mga tagapagtaguyod ng Sky Class Island Plan, paanong hindi nila malalaman ang nangyayari? Kung walang mapa si Natoy, hindi siya papayagan ni Leandro na makipagsapalaran. Mas gugustuhin niyang wala ang bone cleansing pill kaysa turuan si Terence ng leksyon. Siyempre, umaasa si Leandro na mamamatay din si Terence sa pagsubok, ngunit sa ilang kadahilanan, naramdaman niyang hindi mamamatay si Terence. Lalong lumakas ang sentido ni Leandro ngayong siya na ang naging tagapagtatag, at hindi siya sigurado kung totoo ang kanyang premonition o hindi. Hindi lang niya naisip na magiging maayos si Terence, naisip pa niya na si Natoy ang may problema. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sa lakas ni Natoy, hindi siya dapat takutin ni Terence, lalo na sa dalawang Sky Class Mid-Phase Masters na nagpoprotekta sa kanya. Pakiramdam ni Leandro ay parang may namiss siya, ngunit hindi niya lubos maalala kung ano iyon dahil ang dalawang kaluluwa ay nagsanib pa lang. Nagbago rin ang mukha ni Natoy, hindi niya inaasahan na makakasagasa siya kay Terence pagkarating niya. Napakaliit ng mundo. Terence, I didn't thought you'd dare to come. Mukhang tama si Leandro bro, humihingi ka ng bogbog. Hindi ako pumunta sa Donghai City para hanapin ka, pero ikaw mismo ang lumapit sa akin. Malamig na tumawa si Natoy habang humahakbang patungo kay Terence, sinusundan siya ng kanyang dalawang alipin. Bago magsimula ang pagsubok, maaari ba tayong lumaban sa isa't isa? Hindi alam ni Terence ang mga patakaran ng pagsusulit, kaya lumingon siya sa Quentin at hindi pinansin ang mga salita ni Natoy. Oo, hanggat hindi pa nagsisimula ang trial, pwede ka nang magsimula. Pero, paliwanag ni Quentin. Sa teritoryo ng Sky Elixir Sect, kahit na gawin mo, hindi mo mapapatay ang iyong kalaban. That's the bottom line. Siyempre, hindi pa kasama dyan ang pagpapakamatay. Mahinang sabi ni Natoy. Pagpapakamatay. Tumingin si Terence kay Natoy, ibig mong sabihin gusto mong magpakamatay. Hehe, hindi pa natin alam kung sino ang magpapakamatay. Terence, gusto Blake talaga akong bugbugin ngayon. Tanong ni Natoy. So paano kung ako nga? Tanong ni Terence. Kung ganun, huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Tatayo lang ako dito at hahayaan mong saktan mo ako. Bibigyan kita ng pagkakataong ilabas ang galit mo. Pero kung hindi mo gagawin, huwag mong sabihing minamaliit kita. Sabi ni Natoy. Tumingin si Terence kay Natoy, nalilito anong meron sa lalaking ito. Bakit gusto niyang siya ang unang patulan? Hindi ka ba lalaban? Kung lampoin mo ako, syempre hindi ako lalaban.
Pero kung hindi, huwag mong sabihing hindi ako magiging magalang. Sabi ni Natoy. Ang puso ni Terence ay napuno ng mga katanungan, ngunit sinimulan pa rin niyang i-channel ang ikawalong tindig ng kamao. Ang ikawalong galaw ng wildfire na 8 trigrams palm. Huwag, Master Linford. Tila may naisip si Sian at biglang sumigaw para pigilan siya. Gayunpaman, huli na. Gayunpaman, ang pag-atake ni Terence ay hindi dumapo sa katawan ni Natoy, ngunit sa isa sa mga tagasunod ng Sky-class mid-phase ng Natoy. Sa isang malakas na putok, pinalipad ang Sky-class middle phase follower sa likod ng Natoy, na lumapag sa lupa medyo malayo sa restaurant. Hindi niya alam kung saan ginawa ang restaurant, ngunit ang lupa ay ganap na hindi nasira. Marahil ay isinasaalang-alang ng Sky Elixir Sect ang posibilidad ng hidwaan sa pagitan ng mga magsasaka dito, kaya gumamit sila ng ilang espesyal na materyales. Napasigaw sa sakit ang kaliwang tagasunod. Ang kanyang dibdib ay agad na naging madugong gulo at bumagsak. Isang beses lang siyang sumigaw bago umikot ang kanyang mga mata at nawala ng malay. Hindi ginamit ni Terence ang kanyang buong lakas, ngunit nagpigil ng kaunting lakas para makatakas. Natatakot siyang atakihin siya ni Natoy, at natatakot din siyang labag sa mga patakaran ng pagpatay sa tagasunod na ito. Gayunpaman, ang ikawalo na estilo ng palad ay hindi dapat makapatay ng Sky-class mid-phase sa isang hit. Gayunpaman, kahit na hindi pinatay ni Terence ang tagasunod ay isang lumpo na ngayon. Kahit na ang isang recovering pill ay hindi makapagliligtas sa kanya. Ang Terence ngayon ay hindi kasing lakas niya noong siya ay Mystic Neil ay maaari pa ring mailigtas sa isang recovering pill, ngunit ang tagasunod na ito ay hindi nakatulad. Ikaw. Bakit mo siya sinaktan? Si Natoy ay parehong nabigla at galit na galit tumayo siya doon at hinayaan si Terence na saktan siya, ngunit hindi niya akalain na sa halip ay sasalakayin ni Terence ang tagasunod niya. Hindi man lang alam ng tagasunod kung ano ang nangyayari, at siya ay baldado. Ito ay Sky-class mid-phase. Kahit na ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay hindi marami sa kanila. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Natoy ay ang katotohanang nagawa ni Terence na saktan ng isang Sky-class mid-phase master sa isang galaw lang. Madilim ang mukha ni Natoy, gusto niyang lumipat dito, ngunit nag-aalala siya sa lakas ni Terence, lalo na sa 4 na tao sa iisang mesa. Kilala niya si Quinten, ngunit ang dalawa pa ay hindi kilala, hindi siya nang ahas na kumilos. Ang mga ibon ng isang balahibo ay magkakasama kung maibaba ni Terence ang isang Sky-class mid-phase sa isang galaw, sino ang magagarantiya na ang mga tao sa paligid niya ay hindi magagawa ang gayon din. Hindi inakala ni Natoy na matatalo siya ng ganoon kaagad pagkatapos na pumunta sa Sky Elixir Sect. At ang taong nagbigay sa kanya ng ganitong kabiguan ay si Terence. Katulad ito ng pagsubok sa Ice Palace. Noong panahong iyon, siya ang nagbigay ng pananakot kay Terence at ginawa siyang pilay, ngunit ngayon, binigyan siya ni Terence ng pananakot at napilayan ang isa sa kanyang Sky-class mid-phase followers. Nagulat si Quinten, ngunit alam niyang kayang patayin ni Terence ang Sky-class mid-phase sa ilang segundo, kaya natuwa lang siya. Si Shalom at Sian, sa kabilang banda, ay magkaiba, alam nilang pareho ang lakas ni Terence, at nakita nila na si Terence, isang Earth-class late phase, ay maaaring makapilayan ng isang Sky-class mid-phase gaano siya kalakas. 2,778. Kahit na si Terence ay pinaghihinala ang isang sneak attack, ito man ay isang sneak attack o hindi, ito ay nagpakita na ang lakas ni Terence ay naroon. Naniniwala si Sian na kung siya iyon, hindi niya ito magagawa. Dagdag pa, malinaw niyang nararamdaman na ang husay ni Terence ay Sky-class na pang-14 na estilo. Tanging ang Sky-class mid-phase masters lang ang maaaring gumamit ng skill na ito, ngunit si Terence ay Earth-class late phase lang. Terence, magkikita tayo sa pagsusulit. Sa wakas ay napigilan ni Natoy ang kanyang sarili, ayaw niyang patayin si Terence doon at pagkatapos, at maaapektuhan nito ang buong plano. At saka, hindi talaga siya ang kalaban ni Terence kung hindi niya ginamit ang ultimate move niya. Mabuti kung si Terence ang magkusa na atakihin siya, ngunit kung patuloy niyang aatakihin ang tagasunod sa kanyang kanan, kung gayon si Natoy ay malalagay sa alanganin.
Oh! Walang pakialam na sagot ni Terence. Emph! Malamig na napa-em si Natoy at lumingon sa isa pa niyang tagasunod, Blake, bitbit mo si Bong, let's go. Oo, Kuya Natoy. Natakot din ang tagasunod na tinatawag na Blake na pilayan na ni Terence si Bong sa isang galaw, ngunit halatang may natitira pa siyang lakas. Kung umatake siya ulit, hindi niya kakayanin. Nang marinig iyon, nabuhayan ng loob si Blake at binuhat si Bong sa kanyang likod, at iniwan ang restaurant na may Natoy. Masasabing nagmamadali siyang dumating at umalis, at hindi nagtagumpay ang kanyang pagiging matigas. Sian, pinigilan mo ako ngayon lang dahil. Lumingon si Terence kay Sian at nagtanong. Noon lang bumalik sa katinoan si Sian. Masyadong nakakaloka ang eksena kanina. Hindi niya akalain na ang maalamat na si Natoy, na pumatay sa isang disipulo ng banal na kamauhol sa panahon ng pagsubok, ay matatalo. At ang nakatalo sa kanya ay isang freelancer na ngayon lang niya nakilala, isang freelancer na hindi man lang niya pinapansin. Nang sabihin ni Terence na nasugatan niya si Neil, saglit lang siyang hinangaan ni Sian. Kung tutuusin, hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, at matagal na rin nang hindi niya nakita ang ganoong bagay. Natural, hindi niya ito isinasa puso. Ngunit ngayon, sa wakas ay alam na ni Sian na may dahilan kung bakit matatalo ni Terence si Neil. Narinig kong sinaktan din ng makajos na posisyon ng kamao si Natoy bago naging lumpo, bigla kong naisip, magiging problema ba kung tatayo lang si Natoy at hahayaan kang suntukin siya? Paliwanag ni Sian. Naisip ko rin yun kaya hindi ko siya sinaktan. Sa halip nataman ko ang isa niyang followers. Tumango si Terence. Gusto niyang alisin ang isa sa kanila hanggat maaari, medyo nag-aalala siya sa dalawang tagasunod na dala ni Natoy, ngunit ang pagtanggal sa isa ay naging mas madali. Hanggat nakipag-alyansa siya kay Fane Xiangyu sa pagsubok, dapat niyang labanan sina Natoy at Natoy. Haharapin niya si Natoy, at haharapin ni Fane Xiangyu ang Blake na iyon. Maliban na lang kung ang Blake ay isang taong katulad ni Terence, magagawa ni Fane Xiangyu na makitungo sa kanya sandali bilang isang sky-class early phase. Oo, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, si Natoy ay wala man lang nagawa, at ang disipulo ay napilayan may isang bagay na hindi kapani-pani walang nangyayari, at pinakiusapan ka pa niyang suntukin muna siya. Siguradong may mali. Kaya nga pinigilan kita. Sabi ni Sian. Tumango si Terence, iyon din ang inaalala ko. Ang Natoy na ito ay kabilang sa isang sekta ng demonyo, hindi natin magagamit ang sentido komon para husgahan siya. Mukhang kailangan nating gumawa ng masusing investigasyon. Don't worry, I'll try my best to find out, but the things I can find out only on the surface. Wala akong magagawa sa mga bagay na masyadong confidential. Nagkibit balikat si Sian at walang magawa. Hindi nagtagal pagkaalis ni Natoy, dumating ang tatlo pang practitioner. Halatang nandito rin sila para sa pagsusulit, ngunit ang isa sa kanila ay nag-iisa, at mukhang malas. Ang dalawa pa ay nakabantay sa kanya, na para bang sinusubukan nilang lumayo sa kanya. Ang disipulong iyon na may berdeng mukha ay mula sa makajos na posisyon ng kamao na hall, ang isa sa kanyang mga kaibigan ay napilayan ni Natoy, at dahil siya ay kaaway ni Natoy, ang dalawa pa ay hindi nang ahas na lumapit sa kanya. Paliwanag ni Sian kay Terence at sa iba pa sa mahinang boses. Saan galing yung dalawa? Tanong ni Terence. Hindi ko alam ang tungkol doon, ngunit mayroon akong balita tungkol sa disipolo ng sektang makajos na kamao na iyon nakipag-away sila kay Natoy. Sabi ni Sian. Young hero, halika at maupo sa amin. Sa oras na ito, tumayo si Shalom at iniabot ang isang sanga ng oliba sa disipulo. Kung tutuusin, hindi naman siya tanga, tapat lang siyang tao. Nai-imagine din niya na makikita ni Natoy si Terence bilang isang kaaway dahil nakaupo siya kay Terence noon. Ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan, at ang disipulong ito ng banal na posisyon ng kamao ng palasyo ay napilayan ang kanyang kaibigan. Dapat ayaw niya kay Natoy to the bone. Natigilan ng alagad, hindi niya akalain na may magkukusa na mag-recruit sa kanya.
Ang iba pang mga alagad ay pawang umiiwas sa kanya, natatakot na si Natoy ay dumating para sa paghihiganti kung sila ay nasangkot sa kanya. Iniisip na lang niya kung itutuloy pa ba niya ang pagsubok ng may lumapit sa kanya. Hello. Tinatawag Blake ako. Tanong ng alagad ng walang kamatayang posisyon ng kamao na palasyo habang hindi siguradong itinuro ang sarili. Siyempre, ako si Shalom, Sky Class Early Phase Spiritual Master, isang alagad ng bahay Fae noong sinaunang panahon. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Nakangiting tanong ni Shalom. Ako si Chuck Lee, mula sa Divine Fist Hall, Sky Class Mid-Phase Physical Master. Naikuyom ni Chuck ang kanyang mga kamao at sinabing may takot. Karaniwan, ang mga alagad ng banal na kamao na palasyo ay labis na ipinagmamalaki. Bagamat si Shalom ay mula sa sinaunang bahay na si Fane, siya ay nasa unang bahagi pa lamang ng Sky Class. Mababa ang tingin niya sa kanya, ngunit iba ang sitwasyon ngayon. Binibigyan na siya ni Shalom ng maraming mukha sa pamamagitan ng pagkukusa na kausapin siya. Hehe, Li Xiaoxia, upo ka. Ipapakilala kita sa iba. Ito si Master Linford, Earth Class Late Phase. Itinuro ni Shalom si Terence. Ang mga mata ni Chuck ay kumislap sa pagkabigo sa lakas ni Terence. Sa ganang kanya, ang lakas ni Terence ay masyadong mababa. Si Shalom ang pinakamalakas dito, ngunit imposibleng makipagkompetensya siya kay Natoy at sa iba pa. Young Hero Lee, huwag mong maliitin si Kuya Linford, maaaring Earth Class Late Phase lang siya, pero kinuha niya lang ang isa sa Sky Class Mid Phase na lalaki ni Natoy sa isang galaw, siya ang pinakamalakas sa atin. Nakita ni Shalom ang pang-aalipusta sa mga mata ni Chuck at nagpaliwanag, kahit na tinawag si Terence bilang kapatid na Linford. Natigilan si Chuck habang nakatingin kay Terence. 2,799. Siyempre, alam ni Chuck kung gaano kalakas ang mga kampan ni Natoy, sila ang Sky Class Mid-Phase, at napilayan sila ni Terence sa isang galaw. Anong uri ng nakakatakot na lakas ito? Natalo siya kay Natoy at sa iba pa noon, at alam niya kung gaano sila kalakas. Siya ay isang Sky Class Mid-Phase, ngunit hindi siya makalaban sa dalawang Allopiers ni Natoy. Kung hindi lang sa bilis niya, baka napilayan na siya. Ngunit hindi niya akalain na mapilayan ni Terence ang mga Allopiers ni Natoy, at kumakain pa rin dito na parang walang nangyari. Hindi ito kapani-paniwala. Binabati ni Chuck ang bayaning Linford, kapatid na Linford, ikaw ang aking idolo. Maaaring narinig na ito ni Kuya Linford, ngunit ang ating banal na kamao na disipulo ng Hall ay dumanas ng malaking kawalan sa mga kamay ni Natoy. Akala ko na wala na ang paghihiganti, ngunit tinulungan ako ni Kuya Linford na makabawi sa kanya, laking pasasalamat ko. Tumingin si Chuck kay Terence nang may paghanga. Magkaaway kami ni Natoy, tutal na pilayan ko siya noong Ice Palace test, kaya natural lang na pumunta siya para maghanap ng gulo. Wala itong kinalaman sa iyo, walang pakialam na sabi ni Terence, winawagayway ang kanyang kamay. F***, Kuya Linford, ganyan ka kalakas. Ikaw ang nagpapalay kay Natoy last time, kaya ganun din ang ginawa mo kay Neil. Ha! Biglang lumingon si Chuck kay Shalom, hindi alam kung bakit siya nakaupo kasama ni Terence. Hindi ba napilayan ni Terence ang isang miyembro ng bahay Fane? Kuya Lee, hindi mo naman ako kailangang tingnan ng ganyan, kilalang kilala ko ang pinsan ko. Napakayabang niyang tao, at sinubukan niyang nakawin ang kayamanan ni Kuya Linford noong pagsusulit sa Ice Palace. Sarili lang niya ang sinisisi kung bakit siya sinira ni Kuya Linford, hindi niya masisisi ang iba. Hindi ito makakaapekto sa relasyon ko kay Kuya Linford, umiling si Shalom. Sa katunayan, si Shalom ay hindi tanga. Bagamat pumunta siya rito para humingi ng gamot para sa Neil, hindi siya nagpakita ng anumang puot sa taong nanakit kay Neil. Sa halip, palakaibigan siya sa kanya. Malinaw na si Shalom ang uri ng taong nagpanggap na tanga. Nakikita ko. Tumanggaw si Chuck sa kanyang ulo. Kuya Linford, napakalakas mo. Bakit hindi ka namin ihalal bilang pinuno ng aming pangkat para sa pagsubok na ito? Bubuo kami ng isang maliit na pangkat at lalahok sa pagsubok sa ilalim ng iyong pamumuno. I think it's fine.
Tumango si Sian bilang pagsang-ayon, puno ng paghanga kay Terence. Siyempre wala akong problema dyan. Sa pangunguna sa atin ni Kuya Linford, magiging parang tigre na lumaki ang pakpak ng team natin. Tumawa si Shalom. Si Terence ang amo ko, ayos lang ako. Sabi ni Quintan. At kaya, si Terence ay biglang naging kapitan ng grupo, iniwan siyang walang magawa. Siya nga pala, Chuck, saan ba nanggaling iyong dalawang kasama mo? Mukhang nagbabantay sa iyo. Tanong ni Terence. Hindi niya ito tatanggihan kung pinili siya ng lahat bilang pinuno ng pangkat. Tatawagin na lang niya si Chuck. Galing sa Dark Palace ang dalawa, katamtaman lang sila, Earth Class Mid-Face. Siyempre, hindi naman sa mababa ang tingin ko sa Earth Class, pero mas malakas pa sa atin ang isang master na katulad ni Kuya Linford kaysa sa atin ng Sky Class Masters. Natakot si Chuck na magalit si Terence, kaya idinagdag niya, sa pagpunta dito, ang dalawang disipulo ng Dark Palace na ito ay nagsisikap na kunin ang magandang panig ng aking kapatid na sekta at ng aking sekta, ngunit nakilala namin si Natoy, at ang aking kapatid na sekta ay Baldado, kaya nagpasya silang lumayo sa amin. Isang alagad ng Dark Palace. Narinig na ni Terence ang Dark Palace noon nang bumalik siya mula sa West Star Mountain. Biglang nakaramdam siya ng pananakit ng ulo. Naisip niya ang kanyang paglalakbay sa West Star Mountain at biglang naramdaman na ang bahaging ito ng kanyang memorya ay medyo hindi kumpleto. Parang ang daming kulang pero hindi niya maalala. Kuya Linford, anong problema? May sama ka ba sa madilim na palasyo? Nakita ni Chuck ang pagkunot ng noo ni Terence at inakala niyang may sama ng loob si Terence sa madilim na palasyo, kailangan Blake akong pumunta at turuan sila ng leksyon. Hindi, huwag kang magulo. Wala lang, winawagayway ni Terence ang kanyang kamay, iba na lang ang naisip ko. Sige, sabi niya. Nais ni Chuck na magpakitang gila sa harap ni Terence, ngunit wala na siyang pagkakataon. Pagkaraan ng ilang sandali, sunod-sunod na pumasok ang maraming mga alagad, ang iba ay mga taong kilala nila, ang iba ay hindi nila kilala. Ang nakakuha ng atensyon ni Terence ay isang babaeng disipulo mula sa Ice Palace. Noong una, inakala ni Terence na darating si Kijo O'Brien, ngunit hindi niya inaasahan na hindi sila darating. Sa katunayan, ang pagsubok ng Sky Elixir Sect ay puno ng panganib. Hail Kijo man O'Brien, lahat sila ay mga taong ipinagkatiwala ni Terence kay Trixie upang alagaan. Natural, hindi hahayaan ni Trixie na dumating sila sa isang pagsubok na ganito kapanganib, hindi pa banggitin na hindi alam ni Trixie na pupunta si Terence sa pagsubok ng Sky Elixir Sect. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay sumapi lamang sa pagsubok ng Sky Elixir Sect nang hindi sinasadya, at ang pagsubok ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa kanya. Naisip ni Terence na hindi niya makikilala ang sinumang kakilala niya sa pagsusulit, ngunit bumukas ang pinto ng restaurant, at isang cool na babae na nakaitim ang pumasok. Hindi siya bumati sa sinuman, ngunit umupo sa isang sulok. Paf! Niluwa ni Terence ang inumin na kakainom lang niya. Sino pa kaya kung hindi si Kitty? Ang hindi inaasahan ni Terence ay narito rin si Kitty. Anong ginagawa niya rito? Nais kaya niyang palitan ito ng ilang gamot para sa panggagamot ng kanyang kaibigan. Kuya Linford, anong meron? Curious na tanong ni Shalom. Wala lang, may nakita lang akong kakilala. Sabi ni Terence. Kung gayon, bakit hindi mo siya hilingin na lumapit at umupo sa amin? Masiglang sabi ni Shalom. No need. Medyo anti-social siya. Mamaya na natin pag-usapan. Umiling si Terence, kilala niya ang personalidad ni Kitty, kung tutuusin, at hindi niya ito guguluhin kung walang importanteng bagay, kung sakaling sinubukan siyang patayin ng babae ng walang dahilan. Pagkatapos ng hapunan, si Terence at ang iba ay bumalik sa kanilang mga silid upang magpahinga. Hindi man lang napansin ni Kitty si Terence dahil napakaraming tao sa restaurant. Umalis siya pagkatapos kumain, at parang wala siyang masyadong kaibigan dito. Hindi alam ni Natoy kung dahil sa natalo siya ni Terence o ano, pero hindi na siya bumaba o kumain ng kahit ano. Kuya Linford, anong ginagawa nitong spirit beast mo? Bakit parang alagang hayop?
Hindi ko akalain na magiging kapaki-pakinabang ang pagsubok na ito, di ba? Si Sian ay may karanasan at may kaalaman, at nakita niyang kakaiba ang espiritong hayop sa kamay ni Terence. Hehe, nasanay lang ako. 2,800. Hindi masyadong masasabi ni Terence kay Sian. Kung tutuusin, kakakilala pa lang ng dalawa, at hindi na niya kailangan pang magsabi ng marami. I see. Naiintindihan ko. Si Brother Linfor ay isang rogue cultivator. Ang spirit beast na ito ay parang contract spirit beast, at hindi mo kayang humiwalay dito. Mayabang na nag-isip si Sian. Ngumiti si Terence, ngunit hindi nagpaliwanag. Iniba niya ang topic, tama, Chok, ano ang ultimate move ni Natoy, para lampoin mo talaga ang junior brother mo? Nabalitaan ko na isang beses lang nasuntok ng junior brother mo si Natoy, at wala man lang nagawa si Natoy, at baldado na ang junior mong kapatid. Oo, ako nga. Tumango si Chok, bagamat nandoon ako noon, na curious din ako. Tumayo si Natoy at sinuntok ang junior brother ko, at lumuwa pa siya ng dugo. Uminom siya ng maliit na gamot sa paggaling, at akala ko mananalo ang junior brother ko. Sino ang nakakaalam na pagkatapos ng suntok, hihiga siya sa lupa mag-isa, walang malay na may malubhang pinsala sa loob? Tanong ko sa kanya. Oh. Nagulat si Terence. Hindi niya akalain na magiging ganito ka-weird ang mga pangyayari. Akala niya ay si Sian lang ang nagsasalita tungkol dito, ngunit ngayong narinig niya ito, napagtanto niya na ang weird ng sitwasyon ay lampas sa kanyang imahinasyon, walang nagawa si Natoy, at sa halip ay nasugatan siya, habang ang junior brother mo ay nahimatay. Ganito kasi. Hindi ba kakaiba? Sa totoo lang, iniisip ko rin kung ano ang nangyayari. Tumawa ng mapait si Chok. Mukhang mag-iingat ako sa pakikipaglaban ko kay Natoy. Sabi ni Terence habang iniisip ang tungkol sa Natoy. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, tinawagan ni Terence si Cheryl at tinanong kung may nangyari sa bahay. Nakahinga lang si Terence nang malaman niyang maayos na ang lahat. Gayunpaman, ang hindi alam ni Terence ay nagsimula muli ang pukana ng isang Jerwin. Hawak ito ni Jerwin sa lahat ng oras na ito. Sa katunayan, sa lungsod ng Donghai, kasama si Terence, wala talaga siyang magagawa. Si Amara Song ay nagtatrabaho dito, at kung may nangyaring kakaiba, si Terence ang unang mag-iisip na siya iyon. At kaya, wala siyang pagpipilian kundi isaalang-alang ang paggawa nito sa ibang lugar, ngunit ang paggawa nito ay nangangailangan ng mga pagkakataon. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin dahil lamang sa gusto niya, at kailangan niya maging handa. Gayunpaman, ang ikinatuwa niya ay ang deputy leader ng mga Firewolves na, North Branch ay personal na tumawag at binigyan siya ng isang malaking misyon. Sa lungsod ng Iron Lake, sa isang high-end na nightclub, naghahapunan si Andy Lane kasama ang isang supplier ng Big Medicine. Ang presyo ng supplier na ito ay mas mura kaysa sa nauna, at pagkatapos ng ilang araw na pakikipag-ugnayan, napagtanto ni Andy na walang ibang gusto ang boss ng kumpanyang ito kundi ang pumunta sa nightclub para mag-party. Upang makakuha ng mas magandang presyo, natural na sinasamahan siya ni Andy araw-araw. Pagkatapos ng lahat, ang isang malaking supplier ng antas na ito ay hindi isang bagay na maaaring harapin ng isang ordinaryong vice-presidente. Boss Lane? Ang ganda ng nightclub na ito. Gusto ko ito, lalo na ang estilo ng dekora sayon. Nakaka-relax at masaya ako. Ang supplier ay tinawag na Mr. Lang, at siya ay isang prangka na tao. Hindi naman niya masyadong na-pressure si Andy, pero sinabihan niya itong magsaya kasama siya at pumirma sa kontrata. Ito ang pinakasimpleng paraan upang makihalubilo sa negosyo kung ang kabilang partido ay may libangan, kailangan mo lang itong pagsilbihan. Buong araw na kumakain at umiinom si Andy kasama si Mr. Lang, at hindi gaanong nagastos. President Lang, may sigarilyo ka pa ba? Bigyan mo ako ng isa pang kahon. Hindi mo na kailangang sabihin, itong sigarilyong dinala mo pabalik ng Cuba ay talagang malalakas. Iba ang pakiramdam kapag hinihit-hit mo ito. Magkalapit na si Andy at Mr. Lang, kaya hindi siya nagdalawang isip na humingi ng sigarilyo. Haha, ano sa tingin mo? Di ba sabi ko sa'yo?
Iba ang sigarilyo ko sa mga nasa bansa mo. Espesyal na hiniling ko sa isang kaibigan na gumawa. Iba talaga. Natawa si President Lang. Pero wala na akong ganyang sigarilyo. Hindi na ako masyadong nagdala ngayon, iilan lang. Binigyan ko si President Lane ng 2, at natapos na namin ang iba. Wala na akong. Medyo nanghihinayang si Andy, pero na-in-love siya sa lasa ng mga espesyal na sigarilyo nitong mga nakaraang araw. Isang araw kung wala ang mga ito ay hindi mabata ang kanyang pagkagumon. Pero may iba. Pwede mo rin subukan. I guarantee na hindi sila magiging masama. Pagkasabi nito, sinabi ni President Lang sa mga taong nakapaligid sa kanya, Piper, pumunta ka sa kotse at kumuha ng ilang pakete ng sigarilyo. Espesyal din silang ginawa. Yes, President Lang. Tumango si Piper at lumabas ng private room. Medyo nakakatawa ang pangalan ng subordinate mo. Piper calmly. Parang hypnotist. Biro ni Andy nang mabalitaan niyang may mga espesyal na sigarilyo. Hahaha. Ngumiti lang si President at hindi umimik. Hindi nagtagal, bumalik si Lil Piper na may hawak na 4 o 5 pakete ng sigarilyo. Binuksan niya ang isang pakete at iniabot ang isa kay Andy, sinindihan niya ang sigarilyo. Ang sarap ng sigarilyo. Huminga ng malalim si Andy, at hindi maiwasang magpuri. It's very refreshing, and it is even better than the previous ones. President Lang, you're not being honest. Bakit hindi mo inilabas ang magagandang bagay noon? Kuya Lane, akala ko ba hindi tayo close noon? Hindi tayo magkasundo kaya hindi ko na inilabas. Ngayong kilala na natin ang isa't isa, natural na bale. Nakangiting sabi ni President Lang. Okay. President Lang, kailan natin pipirmahan ang kontrata natin? Sabi ni Andy sabay hampas habang mainit ang plancha. Oh, ang kontrata. Oo, sigurado. Lil Piper, dalhin mo rito ang kontrata. Pipirmahan ko na ito kay President Lane ngayon. Kinawayan ni Mr. Lang si Piper calmly at sinabing. Yes, President Lang. Oo. Sagot ni Piper at saka naghanda. Hindi inakala ni Andy na magiging maayos ang proseso ng pagpirma, at tumaas ng husto ang kanyang impresyon kay Mr. Lang. Matapos tingnan ang kontrata, nalaman niyang napakapatas ng mga tuntunin, at pinirmahan niya ang kontrata bilang kasiyahan. Upang magdiwang, ibinigay ni President Lang kay Andy ang lahat ng sigarilyong naiwan niya sa kotse, at opisyal na nagsimula ang masayang pakikipagtulungan sa negosyo ng dalawa. Kinabukasan, mas maraming practitioner ang dumating sa inn, ngunit wala pa rin si Natoy at Blake. Dahil dito naghinala si Terence hindi ba kumain ang mga taong ito. Gayunpaman, normal sa mga magsasaka na hindi kumain ng ilang araw, kaya hindi ito kakaiba. Sa katunayan, hindi naman sa ayaw lumabas ni Natoy, ngunit ang biglaang pag-atake ni Terence sa isa sa kanyang mga tauhan ay pumuno sa kanya ng galit at puot, at ang kanyang chrysanthemum arts ay isa sa mga sining na nagbigay daan sa kanya upang i-level up ang kanyang puot. And so, after what happened last night, parang nagkaroon ng chance si Natoy na mag-level up. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.